Kasi guys, meron tayong magandang balita. Hindi ko alam kung magandang balita to, pero para sa akin, medyo parang improvement na to guys. Na natatakot na. Itong si Banat Bay. Bakit naman natatakot, Mima? Ano yung pruweba? Ano yung ebidensya? Ilabas mo na natakot na itong si Banat Bay dito kay former Senator Antonio Trillanes. Ito kasi guys, tingnan nyo nakikita nyo yung picture na yan. Yan sa live niya. May napansin kayo? Huling upload niya, 3 araw na. 3 araw since nung nilabas po guys, yung Sabina. And then, yung sa mga vlogs naman guys, mga video, kasi syempre 3 days, kinabukasan nag-upload yan siya. Yung huling live niya, syempre ang dami niyang content, pinutol-putol yan yung ina-upload kinabukasan. So, huling upload niya nga po guys, nung nakaraang 3 araw na. Ano ang sinyalis na nakikita mo, Mima? Ano yung senaryo na nakikita mo, Mima? Ganito guys, mukhang naaabala nga itong si Banat Bay or maybe natatakot. Kasi guys, you know, itong cyber libel, criminal offense to. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, nung binalita kanina, na itong si Banat Bay ay pinagpapaliwanag po sa korte. Yung huwag ka na madaming dada, magpaliwanag ka sa korte. Yan ang nakalagay dyan. Sa korte ka na magpaliwanag. Quezon City Prosecutor Office subpoenas to Harry Roque, Banat Bay. Naku, malaking tama din to kay Harry Roque. Mukhang mawawala yung kanyang pangarap, ang pangarap na maging senador. Diba? Kahit nga barangay captain, hindi na to pwedeng tumakbo once na siya ay convicted sa isang kasong cyber libel, kasi ang kaakibat ng cyber libel ay moral turpitude. So talagang daling-dali itong si Harry Roque. At syempre, itong si Banat Bay. Tingnan nyo guys, huling upload niya, 3 araw pa. Kita niyo yan? Huling upload niya, 3 araw pa yun sa kanyang live. Di ba madalas yung nagla-live? Madalas siyang nagla-live 2 beses, kung minsan isa sa araw, isa sa gabi. Kumbaga, yan na nga yung ginawang hanap buhay ni Banat Bay. Yung pag-fake news dito nga sa social media, yung ginagamit ng kanyang bunganga, maniya ng ibang tao para kumita. Guys, wala kasi sa akin problema kung kung gagamitan nyo ng tinatawag na freedom of expression. There's nothing wrong with that if you will exercise your freedom. Pero, sana naman, lagyan nyo ng responsibility. Diba? Na hindi di porket nasa democratic country tayo, may free will tayo na magsalita, may kalayaan tayo sa ating pamamahayag, ay sasabihan nyo na magsasalita na lang kayo ng kung ano-ano kahit pa ito ay nakakasira. Huwag naman sana tayong umabot sa ganung punto. Ako guys, hindi naman ako nagsasalita ng walang ebidensya. Hindi naman ako nagko-content or nagvo-vlog ng walang matibay na ebidensya, kasi ako to Ako yung isang batang warrior na yung tipong gusto ko tularan ako ng mga kabataan, ng mga Gen Z, na kapag kayo ay nagko-content, mapapolitika man yan, or yung lesson, dapat provided with facts or evidence. Diba ganun? Yan yung yung ini-insist ko, yan yung gusto kong itanim sa utak ng mga kabataan na katulad ko, na dapat fact-based tayo dito. Hindi yung naniniwala lang tayo sa hearsay. Hindi yung naniniwala tayo sa chismis. Diba, kaso itong taong to, laki-laki ng kanyang subscriber, kaso wala talaga siya.
hanap buhay niya na ang manira ng tao. Nung panahon pa yan ni Digong, sinasalsal yung issue kay Trillanes. Hindi lang makapagpasa-pasa ng kaso si Trillanes, gawa nga ng pwedeng manipulahin ni Digong yung prosecutor. Pwede niyang manipulahin. Kaya nga laking pasasalamat ni Trillanes, di ba? Nang dahil sa administrasyon na to, nakaranas sila ng totoong demokrasya, ng totoong kalayaan. Kaya kudos sa ating presidente. Yung hindi niya hinahawakan yung mga kaso-kaso ninyo, hinahayaan niya yung rulings. Ganun dapat. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ganun. Nung panahon kasi ni Digong, ganito yung nangyayari. Dalawa lang yung patutunguhan mo once na maging kritiko ka. It's either mananahimik ka habang buhay or patatahimikin ka sa kulungan. Just like what happened kay former Senator and attorney Leila de Lima. Diba? Pinatahimik 7 taon. Dahil nga iimbestigahan niya yung DDS squad. Itong si Trillanes sinampahan ng sandamakmak na kaso. At siniraan pa guys, character assassinate, which is yung character assassination dito kay Trillanes, na siya daw yung nagbenta guys ng isang parte ng lugar sa Pilipinas, Scarborough or Spratly, I forget, diba? Na inakusahan na siya yung nagbenta. Siyempre naman, kung first time mong maririnig, binenta ni Trillanes, edi wala kang puso. Ano yan ang Pilipino, binenta mo, syempre ganun yung papasok sa isip mo. Lalapat yung mga nagsasalita, mga naglalakihang abogado. Diba? Mga planted crimes nga, yung kanilang ginagawa. Kaya nga malaki yung pasasalamat ni Trillanes kay President Marcos dahil ngayon lang talaga sila nakaranas ng demokrasya. Kaya nga mahal si PBBM ng hindi naman lahat pero mostly ng mga kakamping. Kaya makikita nyo sa comment section, hindi ko binoto si Marcos pero sumusuporta ako at sumasaludo sa kanya. Hindi lang sa usaping demokrasya, bagkus sa usaping ng soberanya. Diba? Ang daming humahanga sa ating presidente. Anyway, going back sa ating topic dito kay Banat Bay, natatawa din ako na nakalagay dyan guys, no one is above the law. Ngik-ngik mo. No one is above the law. Ngayon, niliteral na no one is above the law. Ni Trillanes, wala, fake news Tapos papalusot nyo, parte lang naman yun ng freedom of expression. Never ever pong magiging parte ng freedom of expression ang ginagawa nyong character assassination, paninira, pagsira sa reputasyon, pagyurak sa katauhan ng isang tao. Especially na nga dito kay Trillanes. Tingnan nyo guys, wala nang upload. Meaning, natatakot na siya. Walang upload Last na upload niya 3 araw na. Simula nung inilabas yung kaso. Bakit? Kasi natatakot na. Diba? Natatakot. Hindi ko lang sure kung mag-upload to mamaya. Pero, isa lang yung masasabi ko, na itong si Banat Bay, medyo nangangatog ang itlog. Diba? Anyway, yun lamang po guys. Sana maging silbing lesson na din to sa mga future vlogger. Kasi kung hindi talaga magsasample sa Trillanes, wala patuloy talagang yuyurakin yung kanyang pagkatao. Kaya nga, kailangan sampulan yung mga fake news Kasi kung hindi sasampulan yan, patuloy din aabuso, mamumuro. Diba? Ganyan yung mangyayari. Kaya much better na sampulan. Hindi dahil sa kinikitilan ka ng freedom of expression, bagkus tinuturuan ka ng leksyon. Ngayon nga lang, medyo magastos. Ang pagturo sa'yo ng leksyon, deserve mo yan Tagal mo nang naninira, diba? Deserve mo yan. Sabi nga nila, ang karma, hindi man ngayon, pero baka bukas. What comes around, goes around. Kumbaga, sa gulong, hindi palaging nasa ibabaw ka lang. May time din na iilalim ka din. May time din ng pagdudusa. May time din na ikaw ay babalik ka ng mga ginawa mong kasalanan. At ito na yung time of reconcile. Ito na yung time of reckoning sa mga ginagawa niyong katarantaduhan na hindi masikmusik-mura. Diba? Anyway, may nag-chat. Okay, umaya.
Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.